Pinag-aawayan po ngayon netong mga DDS at siyempre ng mga loyalista etong Bukana Bridge. Oh, ayan. Ang dami nilang akusasyon kay PBBM na kuno ay credit grabber etong nasa Malacanang kasi dineklara niya na isa sa mga legacy ng Marcos administration etong tulay na ito. Maganda ang kinalabasan. Totoo, maganda. Sabi ni PBBM, ito ay isa sa 4 na malaking proyekto, ang mga tinatawag naming legacy projects na tatapusin namin sa Davao at sa mga karatig lugar nito. Malaking proyekto, bilyon ang pondo. Pero bakit nga ba nagngangawa itong mga DDS katulad po na itong isang ito? Ang sinasabi niya, isa ito sa magandang proyekto ni Presidente Rodrigo Duterte, ang Bukana Bridge. Huwag niyong angkinin, mga kupal. Huwag daw angkinin. Meron pala silang problema sa ganun, yung credit grabbing. Okay. Huwag niyo daw angkinin. Ang sinasabi, dapat daw ay pagtuunan niyo ng pansin yung mga ghost projects. Huwag kayong mga angkin. Nagpapasalamat din ang ilan kay Tatay Digong at sa China nga sa pagpupondo ng malaking proyektong pang-infrastruktura. Ay maliwanag naman siguro naman ay hindi ito sa puntong inaangkin. Pero kasi lahat ng ito ay nangyari sa administrasyon ni PBBM. Totoo na may plano yung presidente niyong karton. Plano niya talaga na magkaroon ng tulay dito sa Bukana or isa katuparan nga itong Bukana Bridge. Ito, napakarami naman na pwede nating tignan at basahin kung paanong nangyari na hindi yan natapos or ni minsan ay hindi nasimulan sa panahon nga ni Digong. Walang nasimulan si Duterte sa Bukana Bridge noong 2018. The Duterte admin declined the project. Yun naman pala. Hindi pala inaprobahan natong si Digong. So in 2018, the China offered the Duterte administration but they did not make it to start the construction hanggang sa mag-pandemic na nga daw. Duterte did nothing. Yon. Simple. In 2022, China offers PBBM to start the project and approved. And then the construction nga started from 2023 to 2025. So paano daw nangyari na ito ay proyekto ni Digong? Maliwanag naman. Ito kasi yung pinakasimple. Ito yung pinakasimpleng paliwanag kung bakit parte ito ng proyekto ni PBBM. Siya ang nag-aproba. Ini-offer uli sa kanya. Tinanggihan ni Digong, tapos ngayon gusto niyong angkinin. Ang malala pa dyan, inaakusahan niyo na credit grabber yung nasa Malacanang. Ang makikinabang dito ay ang taong bayan. Ang mga Dabawenyo, ang mga uto-utong Dabawenyo.